Sa kabila ng makulimlim na panahon, dagsa pa rin sa Manila North Cemetery ang mga bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Matigas naman ang ulo ng ilan dahil nagdala pa rin ng mga ipinagbabawal na kagamitan. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, hindi pa rin nagbabago yung listahan ng mga prohibited items dito sa Manila North Cemetery tuwing undas, pero hindi rin maawat yung ilan nating mga kababayan na bawal na nga, dinadala pa. Kumpiskado sa entrada ng Manila North Cemetery ang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng alak, armas, karaoke, gamit pansugal at flammable material. Hindi dyan lusot kahit ang mga dalang alcohol. Hindi, kinuha kasi yung alcohol namin. Siyempre, necessity siya. May COVID pa rin tayo hanggang ngayon eh. So, dapat inahalaw nila yung alcohol yun eh. Bawal din ang pabango kaya ang dalang kolon ng babaeng ito, pinaligo niya muna bago iwan. Hindi naman daw yan pwedeng gawin ng babaeng ito na may dalang aso, na bawal din kaya umuwi na lang. Mula kaninang umaga hanggang alas 12 ng tanghali, naitala ang 38,000 na mga bisita sa Manila North Cemetery, kabilang sina Nanay Priscilla at kanyang mga anak, na inabutan na ng ulan habang nag-aalay ng bulaklak at kandila. Di bale na raw na makulimlim ang panahon kaysa makipagsiksikan sa dami ng tao bukas, araw ng undas. At ang pinakamahalaga, makapiling ang kanyang anak na nakaraang taon lamang na mayapa. Siyempre po masakit lang sa isang ina na hanggang ngayon, sabi nila, ang alam ko sa una lang po, masakit. Pero habang tumatagal po, mas mahirap pa. Kasi namimiss po namin siya. Dumalaw din ang 72 taong gulang na si Nanay Pilipina. Galing pa siyang Cavite at bumiyahe ng 4 na oras makapag-alay lamang ng dasal at kandila sa puntod ng kanyang namayapang ina. Kahit malayo, taon-taon yan talagang pinupuntahan namin magpinfinity kahit masakit ang tuhod. Dahil siyempre sa tradisyon na kailangan bisitahin ng magulang mo. Dahil mahal mo yun. Noong 2023, pumalo sa 1.7 million ang bumisita sa Manila South at North Cemetery. Mula October 29 hanggang unang araw ng Nobyembre, posible ang mapantayan o lumagpas pa sa mga susunod na araw. Kaya mahigpit na seguridad ang ipinatutupad. Round the clock ang pagbabantay ng mga pulis. Nagkalat din ang emergency at medical team. May libreng sakay ng e-trike para sa mga nakatatanda, may kapansanan at buntis. Maaring humiram ng wheelchair. Nagpapatupad ng name tagging para maiwasan ang mga batang nawawala. Angelique, as of 1 p.m. ay lumobo na sa 44,000 na mga bisita yung dumagsa dito sa Manila North Cemetery. Tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao at bukas naman itong semeteryo hanggang alas 7 ng gabi. Yan na muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Angelique. Yes, Clay, napansin natin yung mga name tag sa mga kabataan. Ano? Paano kung mas matanda yung mga nawawala? Meron din ba silang name tag? Angelique, ang payo ng mga otoridad kapag medyo may mga matatanda ng kasama, bantayan na kasi alam naman natin, pag medyo nakatatanda na, nakakalimot na. Pero kung ikaw talaga mahal na mahal mo naman talaga yung iyong nanay at tatay at ayaw mo talaga nga mawala sa paningin mo, bantayan mo, lagyan mo na rin ng name tag para kung sakaling mawala, may pagkakakilanlan, pati na rin number, cellphone number. So, pero ngayon, usually, yung may mga name tag ay mga bata pa lang naman, Angelique. Pero pwede naman gawin para sa mga nakatatanda. Angelique? Sige, mag-ingat na lang ang lahat. Maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.